Hinamon ng Philippine National Police si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido na maglabas ng ebidensya laban sa kanyang akusasyon na ang PNP ang worst crime syndicate sa bansa. Sabi pa ng PNP, malaking dagok sa imahe ng PNP ang ganitong akusasyon na dinamay ang buong organisasyon. Gayunman, ayon sa PNP, magandang pagkakataon na rin ito para patunayang seryoso sila sa paglilinis sa kanilang hanay. Yan ang ulat ni Rod Lagusay. Dayan, Audrey, Maan, bukas sa anumang investigasyon ang Philippine National Police kaugnay ng naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa naging pagdinig sa Kamara. Unfair. Ito ang tingin ng Philippine National Police sa naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa House Quad hearing ng PNP ang biggest crime group sa bansa. Ayon kay Espinido, merong quota at reward system nung ipinatutupad ang Operation Tokhang bilang isa sa mga programa na nakaraang administrasyon sa war on drugs. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nagulat at kanilang ikinalungkot ang sinabi ni Espinido. Binigyang diin ni Fajardo na ang isang organized crime group ay binuo para gumawa ng krimen na malayo sa dahilan kung bakit naitatag ang PNP. It created, it casted doubt at shadow doon sa integridad ng buong PNP. We're not talking about one single PNP officer but buong organisasyon yung sinasabi niya kahapon. May mga binanggit siyang mga pangalan, specific names at hahayaan ko yung mga active at mga former police officers na mga binanggit niya para magsalita. Ito'y para sagutin at depensa ng kanilang mga sarili. Pero ayon kay Fajardo, hamon nito para maipakita na seryoso sila sa ginagawang paglilinis sa kanilang hanay. Anya, mahalaga din na hindi sila maging balat sibuyas. Patuloy anya ang ginagawang internal disciplinary mechanism sa PNP. Pagdating naman sa pwedeng kahinatnan ni Espinido matapos ang kanyang naging pahayag, he has to answer for his claims. That is for sure. Meaning, kailangan nating matanong sa kanya. Iba yung accusation. Accusation is one thing, but proof is another thing. The PNP is also curious kung ano yung mga hawak niyang ebidensya at kung may mga hawak siyang mga ebidensya ay tutulungan natin. Bukas ang PNP sa anumang investigasyon. Anya, mas maganda kung may nilapitan si Espinido sa liderato ng PNP lalo't seryoso ang mga alegasyon. Pero nilinaw ni Fajardo na karapatan ni Espinido kung sa mga mambabatas niya nais magsalita. Walang direktang impormasyon si Fajardo kung may nilapitan man si Espinido bago umarap sa Kamara. Bukas din ang PNP sa sino man na may ebidensya dahil hindi ito kinukonsinti ng PNP. Samantala, sa ikalimang araw ng paghanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Quiboloy, pagod na at kinakailangan magpahinga ng mga naunang pulis na nagpatupad ng arrest warrant ayon kay Fajardo. Ito'y lalo't malawak ang compound ng KOJC. Kumuha na rin po tayo ng augmentation sa ibang region kasi kailangan din naman pong magpahinga ng mga ibang pulis po natin na deploy ng first 1 to 3 days ago na talagang napasabak during the height ng violent rally ng KOJC. So maraming nasugatan, maraming na ospital. So kailangan magpalit po. So yung contingent po ng AFP is just there to provide augmentation. Anya, ang mga tauhan mula sa Civil Disturbance Management o CDM ng AFP ay unarmed o wala namang dalang armas. Aabot naman sa 60 pulis ang nasugatan habang maging ang mga KOJC members ay ginagamot din ng PNP. Maugnay pa rin ang nagpapatuloy na paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy ng PNP. Ipinakita kaninang hapon ni DILG Secretary Benhur Abalos ang komplikadong structure dyan mismo sa loob ng KOJC compound. Ayon kay Abalos, mahirap ang kanilang ginagawang paghahanap at kanilang ipinakita ay iilan lang para hindi ma-jeopardize o maapektuhan ang nagpapatuloy na operasyon ng Philippine National Police sa lugar. Kaugnay nito, kinukuha din nila ang plano ng engineering office ng Davao City para makita kung ito ba ay rehistrado dahil ayon kay Abalos, kung ito rehistrado ay may gabag na pribadong sektor
Humingi rin sila ng tulong sa pribadong sektor para sa kinakailangang technology para sa patuloy na paghahanap kay Apollo Quiboloy sa loob ng KOJC compound. Matapos naman ang paghahain ng manifestation dyan sa may Supreme Court, kaugnay ng paglilipat ng kaso mula sa Davao dito sa Quezon City, kaugnay ng mga kaso ni Apollo Quiboloy ay bukas ay maghahain sila ng certiorari sa Cagayan de Oro para questionin ang una ng inilabas na temporary protection order ng isang korte sa Davao. Maraming salamat sa iyo, Rod Lagusan.